Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila. Hindi naman pala ako. Ready na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Tayo po ay tumayo at magpuri po tayo sa Panginoon. Unang-una na, magandang umaga po, aming Panginoon. Sinabi mo, 2 or 3 gather in my name, there am I in the midst of us. I-acknowledge po natin hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat, salamat, Ama, sa lahat ng mga ibinibigay mo sa amin
sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Tunay na Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, ang aming Jehovah Jireh, Panginoon. My God shall supply all our needs according to your riches and glory through Jesus Christ. Salamat, Ama, dahil kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang. Ikaw po ay sapat-sapat sa amin, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Tinataas namin, Lord, ang lahat ng mga may karamdaman sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam namin na Ikaw ay Diyos na hindi sinungaling, Panginoon. Lahat ng sinabi mo, Lord, magaganap, Panginoon, in your time, Panginoon. Kaya, Lord, dinideclare namin ang salita mo, Panginoon. By your stripes and by your wound, we are healed, Panginoon. Lahat po kami, Lord. Ang karamdaman man namin ay sa pisikal, sa emosyonal, sa pinansyal, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na Ikaw ang gagamot sa aming lahat, Panginoon. Ang nais mo lamang sa amin, Panginoon, ay ang kami, Lord, ay magtiwala sa iyo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths straight. Turuan mo po kami, Lord. Alam namin, Lord, marami pa kaming kulang sa aming buhay, Panginoon. Subalit ang banal na Espiritu na nasa amin, Lord, ang siyang gagabay sa amin, Panginoon, upang magturo ng lahat ng dapat naming gagawin, Panginoon, upang di kami magkamali sa buhay namin dito sa mundo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, pagkat alam namin, Panginoon, lahat kami ay nagkasala, Panginoon, at di nakaabot sa iyong kalooban, Panginoon. Alam namin, Lord, na if we confess our sin, you are just and faithful. You are just and faithful, and you will cleanse us from all our unrighteousness, Panginoon. Kaya, Panginoon, alam namin na ang kasalanan ay hindi lamang sa gawa, maging sa isip at sa salita. Linisin mo po kami sa lahat ng kasalanan na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, lagi kang nandyan sa amin upang kami pagpalain, Panginoon, upang lagi kaming makasama mo, Panginoon. Iisa ang lahat ng layunin namin, Panginoon, na naririto ngayon sa iyong harapan, Lord. Ang makasama ka namin hanggang sa wakas ng panahon. Kaya, Panginoon, linisin mo ang bawat isa. Palitan mo ang aming mga puso, ng puso mapagmahal, pusong may malasakit, pusong kayang-kayang magpatawad sa lahat ng kamalian na nagawa sa amin, Panginoon. At humihingi rin po kami ng tawad sa lahat naman ng nagawa namin ng kasalanan, Panginoon. Patawarin din po kami, Lord. At nawa po, Lord, ang buhay namin na to, Lord, maging masaya, maging maligaya, Panginoon, at maging pagpapala sa bawat isa. Tunay nga po, Lord, Ikaw ang maitaas namin sa umagang ito. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay sa matamis mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang mapagpala, maulan at magandang umaga. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, salamat po sa Panginoon sa buhay natin lahat. Kahit po maulan, ay nandito po tayo at excited na magpuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Tayo po ay aawit. Sige pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat. Siya'y laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon. Ang Panginoon
Hallelujah! Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Amen! Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Sabihin natin, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Oh, Jesus! Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Amen! Dakila ka, Panginoong Jesus! Buong puso, buong buhay, lahat-lahat ibibigay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, Diyos, ang aming buhay, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon, kayo lamang, O Diyos, Ang pupurihin at ating sasambahin. dadakilain, paglilingkuran ng buong puso, buong buhay, buong lakas. Lahat-lahat. Sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon, kayo lamang, O Diyos, ang pupurihin, sasambahin, dadakilain, paglilingkuran ng buong puso, Buong buhay at buong lakas. buong lakas. Sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos, maglalaan, mag-aalay, maghahandog. Hallelujah! Sabihin po natin, praise the Lord! Hallelujah!
sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, O Diyos, Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. hallelujah. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, kay buti mo. Panginoon, ang kabutihan mo ang aming iahayag sa araw na ito. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang Ang tanging kong sasambahin. aawitan ka namin, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
Itaas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita. Oh yes, oh Lord. Din, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa sabihin natin, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Mahal na mahal ka namin. Hallelujah. Nawa po, Lord, nakarating sa iyong trono ang aming papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng mga awitin namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ng aming mga choir, Panginoon. Alam namin, Lord, our labor in the Lord will not be in vain. May pagpapala po ang bawat isa. At ngayon po, dumako po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nawa po, Lord, ang mga salitang ito, Lord, tumimo sa aming mga puso at magamit namin sa paglakad namin dito sa mundo upang hindi po kami magkakasala sa iyo, tawagin na po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Melvin Bisda. At maaari po ba natin siya ipanalangin? Panginoong Diyos, maraming salamat sa buhay ng mga aming mga pastor, Panginoon. Simula po kay Pastor Archie, Pastor Melvin, Pastor Elmer, Panginoon. Lord, alam namin na ginagamit mo sila, Lord, upang kami maturuan ng mga salita mo, Lord. Ano man po, Lord, ang nais may parating sa amin, Lord, handa po ang aming mga puso, Panginoon, na tanggapin ang mga aral mo, Panginoon, na siyang magbabago sa amin, Panginoon. Pagkat ang mga salita mo, Lord, ito ang aming magiging gabay. You are changing us from glory to glory, Panginoon. At nawa po, Lord, tinatas namin ang buhay ni Pastor Melvin, Panginoon. Yung ating panalangin na huwag tayong magkaroon ng water shortage. Nag-uumapaw pa po ngayon ang mga dams po natin. So, kumbaga, mga bagay na napangyayari sa atin, alam natin na
ding hindi magandang naidulot ang bagyong ito, pero ang lahat ng napangyayari sa atin ay pinahintulutan ng ating Panginoon. Maaring hindi natin alam ang plano ni Lord, pero alam natin may itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa balita nga po, pag napanood ho natin, ang dami yung nagsasabi sa mga taga Bulacan, Pampanga, na yung ibang lugar doon, katulad po ng Giginto, dating hindi binabaha po sila eh. So, parang kung kailan umalis yung bagyo at wala ng ulan, tsaka nagdadatingan yung pagbaha. Kasi nga po daw parang silted na masyado ang ating kabundukan, meaning wala na talaga mga puno, di ba po? Kaya ang pag-ulan, dire-diretso na kagad po dadaloy sa daluyan ng tubig sa mga ilog at patungo sa mga mabababang lugar. Pero purihin ang Panginoon, above sea level po yung Marikina River, pero wala hong binaha ho sa atin. Ang mga binaha lamang po yung nasa mismong tabi ng River Park. Tunay nga na ang Panginoon ay kumikilos sa bayan po ng Marikina at sa mga karatig bayan at purihin ng Panginoon sa buhay din po ng ating mga opisyal kasi sila po yung nagpapatupad nung karunungan at katalinuhan na ibinigay sa kanila ng Diyos na magawa ng paraan yung ating ilog o yung ating water system na hindi na umapaw. At sana po, patuloy po natin ipanalangin ang ating bayan, ang ating bansa, na talagang i-spare po tayo ng ating Diyos sa mga matitinding sakuna. Bagamat hindi ho natin iyan may iwasan, yan ay pagsubok ng buhay, physically, pero marami tayong mapupulot na aral sa mga pangyayaring ito. Kadadaan lang po ng bagyong Egay. Sabi, wala daw kasing apelido kaya dumating naman ho ngayon si Falcon. Hindi nila nag-gets. Purihin ng Panginoon kasi di ba may artistang EJ Falcon. Ayan. So, hindi man po, purihin ng Panginoon, we are praying na yung bagyong Falcon hindi maglandfall at sabi naman po ng Pag-asa, hindi naman malayo na siya ay maglandfall, pero ano ang kinanenervyoso natin diyan? Habagat. Yung southwest monsoon kasi hinihila niya kaya nung nakaraang gabi talagang yung tulog ho natin napakahimbing kasi nga po napakalamig ng panahon, maulan at pagising natin ng umaga nakita natin sa news na marami tayong mga kababayan na sinasalanta ng pagbaha. Pero purihin ang Panginoon and we will continue to pray umaga, gabi at sa ating personal na panalangin, isama po natin ang ating bansa. Na i-spare po tayo ng ating Panginoon sa mga sakunang ito or sa mga kalamidad na ito. Kaya patuloy tayong magpurit magpasalamat at ako po'y nalulugod, kami po nila Pastor Archie na bagamat maulan, pinahintulutan niya ho tayo na yung from 9 o'clock or 9:30 to 10, hindi ho malakas ang buhos ang ulan, kaya po tayo ay physical na magkakasama po ngayon. Ang church ho natin, hindi po binaha. Ang nakaraang linggo, binaha po. Hanggang dyan. Purihin ng Panginoon, nailak ni Brother Greg yung pinto. Hindi ho pumasok yung tubig, hanggang dyan lang ho sa unang baitang. So we claim it in Jesus' name na hindi yan aabot dito at makakapansira ng ating mga gamit. At gayon din sa ating mga kababayan na nasa mababang lugar. Kaya tunay lang na tayo ay tinuturuan ng Diyos na patuloy na magtiwala sa Kanya, manalangin at walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Kaya ang ating pag-asa ay sa Kanya lamang. Hallelujah. At ngayong umaga po rin ng Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon muli na magamit ng ating Diyos upang mapangunahan kayo na madala ang mensahe ng ating Diyos ngayong umaga. At ngayong umaga, ang ating pong babasahin na salita ng Diyos o aral ng Diyos ay matatagpuan po sa aklat po ng Lucas 5. Patira pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis.
hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Nais ko, gumaling ka at luminis." At noon din nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya, pagkatapos mag-alay ka ng handog ayon sa inuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ikaw nga'y magaling na." Ngunit, lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumaragsa ang mga napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay tinipon ninyo ng nasa maayos sa kalagayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa ng inyong salita na patuloy po naming natatamasa ang kalayaan na makapag-aral, makapakinig, makabasa ng iyong mga salita. Panalangin po namin, Panginoon, na kasayahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, at patuloy na bigyan kami ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan po namin ang layunin ng iyong mensahe sa aming buhay. At hanggang sa lahat, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, ako'y patuloy na humingi ng habag at grasya mo. Sa iyo lamang po ako dumidepende, humingi ng karunungan at katalinuhan upang maihayag ko ang mga salita mo nang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayong umaga, sa ating pong nabasa, ang ating tema at kagalingan. Sige po, sabihin po natin, karamdaman at kagalingan. Sabi nga po sa ating binasa, nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Nais ko, gumaling ka at luminis." At noon di nawala ang kanyang ketong. Ang pagkakaroon ng karamdaman ay isa sa mga pagsubok na kinakaharap ng isang tao o nating lahat. Ang tao sa talatang ito ay may malubhang sakit sa balat, isang karamdaman na tila imposible nang gumaling. Noong panahong iyon, ang mga may ganitong sakit ay itinatakwil ng lipunan. Hindi makikipag-ugnayan ang mga tao sa kanila, hindi lumalapit ang mga tao sa kanila dahil itinuturing silang marumi. Alam niyo po, ni-research ko po, yung ketong po pala, para po pala tayo mahawa niyan is through droplets. Kaya imagine niyo po, kunyari po dito po sa church natin, hindi pa huuso ang face mask. At merong pumasok ko ditong ketongin at nakipag-usap po tayo at natalsikan ho tayo ng kanyang droplets, posible po tayong mahawa. At ang matindi pa po dito, ang ketong po pala, ang incubation period niya, 5 years. So paano kaya contact tracing nun? Sa loob ng 5 years, babacktrack ka 5 years. Kung 2023 ngayon, 2018, naku, sino-sino kaya nakahalubilo ko noong 2018? Sino kaya ang may ketong doon? Di ba po? So parang nung panahong yon talagang iiwasan. At nung mga panahong yon, posible hindi pa nila alam na ganun pala makakahawa yung ketongin na yon. So siguro po, no, panlabas na anyo, makikita nyo po daw kagad yun eh. Pag tinignan nyo po sa internet, andyan yung may mga butlig-butlig, tapos ang pinakamalalalan doon, yung hindi na siya pwedeng magamot, unti-unting nabubulok ang kanyang mga balat, parte ng mga katawan. So kung ito ay ating makikita, talagang masasabi natin na talagang siguro lalayuan natin to or pandidirihan natin to. Sa talatang ito, ating titignan kung paano tumugon ang ating Panginoong Hesus nang lapitan siya ng isang taong may ganitong karamdaman at humiling na pagalingin siya. Una,
Ang sabi po, may habag ang naging pagtugon ni Jesus sa lalaking may malubhang sakit sa balat. May habag ang naging pagtugon ni Jesus sa lalaking may malubhang sakit sa balat. Sa ating nabasa, sinabi diyan na si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap. Take note ha. Nagpatira pa ito at nakiusap. Panginoon, kung nais po ninyo, napakaganda po nung pinapakita ng salita na ating binasa, no? Ito yung taong ketongin na kinamumuhian ng lipunan. Nung nakita niya ang ating Panginoong Yesus, pagpapatunay na nandoon yung kanyang pananampalataya na kaya siyang pagilingin ng Diyos. Ano yung sinabi niya? Panginoon, kung nais po ninyo, ang ganda po nun, ano? Kung nais po ninyo, hindi niya sinabing, Panginoon, pagalingin mo ko. I-relate po natin, baka ho tayo pag nananalangin, laging ganyan. Lord, ibigay niyo po sa akin yung aking hangarin na ma-promote. Lord, nagtayo ako ng negosyo, palaguin niyo po yung aking negosyo. Pero siya, anong sabi niya? Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nandoon yung kanyang pagpapakumbaba, dumapa siya sa harapan ng ating Panginoon at tinanong niya pa nga ito na, Lord, kung loloobin niyo po or kung nais niyo po akong pagalingin, pagalingin niyo po ako at gawin niyo po akong malinis. At sa 13, ang sinabi po diyan, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais ko, gumaling ka at luminis, at noon din nawala ang kanyang ketongin. Would you imagine po, in an instant, nawala. Tayo nga po, di ba po, pag tayo nagkaroon ng sakit sa balat, it will take time. Yung simpleng magkaroon ka ng an-an, kulang nga 1 linggo dyan, kahit na everyday mong lalagyan ng ointment yan, it will take time kasi may proseso na mangyayari na magre-react yung katawan natin dun sa gamot na inilalagay. Pero dito, ang sinasabi po, nais ko, gumaling ka at luminis, at nooy di nawala ang kanyang ketong. Ang patotoong ito ay hindi tulad ng iba pang mga kwentong nagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na magpagaling. Hindi pinagaling ni Jesus o ng ating Panginoong Hesus ang lalaking may sakit sa balat nang malayo siya. Inunat niya ang kanyang braso, inilapat ang kamay niya sa taong ito, at idineklara ang kanyang paggaling. Kaya nga po, di pa po, pag tayo pinagpre-pray, di pa po, nililay hands ho tayo. Gumagaling ho tayo, hindi ho sa pamagitan ng pagpatong ho natin ng kamay. Kasi yung kamay ng Diyos ang umaabot dun sa mga kapatid nating ipinapanalangin. Kaya po, di ba po, pag tayo mismo may karamdaman, itinataas natin sa Lord, Lord. Tapos inahawakan ho natin yung parte ng ating katawan na may sakit at ipinapanalangin natin. Kasi isa itong pagpapakita na, Lord, kumbaga, nananampalataya ako na ako'y pagagalingin mo sa pangalan ni Jesus. At dalangin natin na anuman ang kanyang kalooban, kasi di ba po, marami ho tayong ipinapanalangin na tinugunan ng ating Diyos. And still, marami pa rin po tayong ipinapanalangin na hanggang ngayon, hindi pa rin sila gumagaling. Kaya ang tanging panalangin natin, maging kagaya po tayo nitong taong ketongin nito, Lord, kung loloobin mo. Pero purihin ng Panginoon sa mga kapatiran ho natin na hanggang ngayon may karamdaman, sinusustain pa rin sila ni Lord. Para minsan nga po, hindi mo na kinikwenta yung gamot na bibilin mo, no? Kasi bakit? Kasi pinoprovide ni Lord yung pambili ng gamot. Sa araw-araw, gumigising ka na kahit ikaw ay may karamdaman. Sa araw-araw ng iyong paggising, laging may blessing. Andun pa rin ang biyaya ng Diyos. May kapangyarihan si Jesus na pagalingin ang taong may sakit sa balat, pero higit pa dito, ipinakita niya ang kanyang pagkahabag. Sa pamagitan ng paglapit sa taong ito at paghawak sa kanya sa kabila ng kanyang sakit at pagiging marumi. Paano ipinapakita
sa atin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagmamahal at habag habang pinagdaraanan natin ang isang mahirap na panahon sa buhay natin. Minsan po dito, no, nung nabasa ko po ito, nakaka-guilty in a way kasi meron ho tayong kapatiran dyan, di ba, tuwing Sunday, na minsan pagka nagbibigay man tayo sa kanya, pero hanggat maaaring pagbibigay mo, parang gusto mo magmadali na. Kasi nakita mo siya, walang mask, tapos gusgusin na. At nung I think 2 weeks ago, nakita ko siya, may sugat pa. At kamakailan, may kapatiran ho tayo na nag-message po na ano po pala siya, na-aksidente. Kaya sugatan si Kuya Rick at dinala po daw ng ambulansya. I think pastor, inuwi na po ata sa Laguna. At patuloy po nating ipanalangin na siya po ay mapangalagaan doon kung sino man po yung nagkukup-kup sa kanya, kung ito man po ay kanyang mga mahal sa buhay, na maging maayos po yung kalagayan ni Kuya Rick. Tayo po ganyan, pinapakita dito ng ating Panginoon na yung kanyang kahabagan doon sa taong iyon. Could you imagine, ketungin, kinamumuhian ng lipunan, pero ang ating Diyos, hindi siya nag-hesitate na lumapit at hawakan ang may sakit na ito at pagalingin. Pero tayo, dumarating ang pagkakataon, pag may lumalapit sa atin, para lang lumayo na, kahit na kumbaga, parang andun yung pandidiri natin or parang dahil hindi mo naman kilala or kung sino man yung taong lumapit sa'yo na gusgusin o madungis, para lumayo na lang, sige na, bigay nyo na yan. Di ba po? What if tayo kaya yung lumapit sa Diyos ng ganon? Lumapit tayo sa Diyos, marumi tayo, hindi physical marumi tayo sa spiritual, sa dami ng ating mga kasalanan. Tayo kaya lumapit sa Diyos at nagsisisi na, tapos ganyan na maging reaksyon sa atin ng Diyos. Na, lumayo ka, hindi kita kilala. Pero di ba po, andoon yung kahabagan ng ating Panginoon. Kumbaga, pinapakita dito yung kapangyarihan niyang magpagaling at ipinapakita din sa atin dito na ang ating Diyos ay may habag lagi sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin. Ano po yung pangalawa? Pangalawa, pisikal ang ginawang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa lalaking may malubhang sakit sa balat. Pisikal ang ginawang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa lalaking malubhang sakit sa balat. Gayun din, sinasabi diyan na ang sakit sa balat ng lalaking ay tinatawag na leprosy or ketong. At ito ay nagdudulot ng iba't ibang komplikasyon sa katawan, kabilang na ang pagkasira ng mga ugat at paghina ng laman. Sa ating nabasa, sa kwentong ating nabasa, tila imposible nang gumaling ang lalaki. Parang sa kapanahonang yon, na pag ikaw ay tinubuan or nagkaroon ng ganung sakit, parang hopeless na. At alam niyo po ba, na sa panahon din ho natin ngayon, or nung unang panahon, pag nagkaroon ka ng ketong, talagang hopeless na kasi during that time, wala pa po, hindi pa ho ganun ka-advance ang siyensya para mapag-aralang maigi kung paano nga ba ito pagagalingin. Kaya nga po nagkaroon ho tayo niyan, yung nung panahon ng Amerikano, yung kulyon sa Palawan, kasi island po yun, so lahat po ng nadadiagnose na may ketong, dinadala po doon. Kasi nga, since island siya, walang makakapasok, kumbaga parang naka-quarantine sila doon. So, purihin ng Panginoon at sinasabi doon na sa kabilang na ang pagkasira ng mga ugat at paghina ng laman, tila imposible nang gumaling ang lalaki. Ngunit, sa talatang ating nabasa, makikita natin ang otoridad ng Panginoong Hesus sa mga karamdamang mahirap pagdaanan na tila hindi na gagaling. Kaya kung may karamdaman ho tayo, ay wala pong imposible sa Diyos. May karamdaman at kagalingan na darating sa ating buhay. Huwag ho tayong manatili dun sa paniniwala na hanggang karamdaman lamang. Meron nung paggaling at manggagaling po iyan sa ating Panginoon. Makikita rin natin ang otoridad niyang linisin ang marumi. Sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Hesus, nawala ang sakit sa balat ng lalaki. Kung matatandaan niyo po, sabi nga sa atin,
sa tema, sa ating binasa, ang ang pisikal na pinagaling or pisikal ang ginawang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa lalaking may malubhang sakit sa balat. Kung matatandaan niyo po na natalakay po natin ito sa Bible study, sa aklat po ng Juan 4:50, yung pinagaling ng ating Panginoon, yung anak ng opisyal. Doon ho, di ba, wala akong physical na pangyayari doon eh. Bakit? Lumapit, nag-abang yung opisyal at sinabi, yung anak ko po mamamatay na. Pwede po ba kayong sumama sa akin? At kumbaga, ipag-pray niyo yung aking anak. Ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak mo. Pero dito, sa ating nabasa, doon sa ketongin, physical ang pagpapagaling. Physical in a way na kaharap niya, nilapitan niya, at hinawakan niya yung taong may sakit na pinandidirihan ng lahat. Pangatlo, ipinanumbalik ng ating Panginoong Yesus ang lalaking may malubhang sakit sa balat sa lipunan. Ipinanumbalik ng ating Panginoong Yesus ang lalaking may malubhang sakit sa balat sa lipunan. Sabi po sa verse 14, pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog ayon sa inuutos ni Moses bilang patotoo sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ang palatandaan ng malubhang sakit sa balat ay makikita sa katawan, kung kaya't madaling makita kung sino ang may ganitong kalagayan at madali rin para sa ibang tao na iwasan sila. Dahil dito ang mga ganitong sakit ay nakahiwalay sa iba pang tao sa lipunan. Pisikal na nabubulok at marahil ay nahihirapan din sa kanilang emosyon. Ayon sa batas ni Moses, dapat sila magsuot ng punit-punit na damit, manatili sa labas ng syudad, at sabihing marumi sila sa tuwing may dadaang tao. Yan po yung sabi sa aklat po ng Levitico. Sabi po dyan, ang taong may sakit sa balat, na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. Huwag mag-ayos ng buhok, tatakpan ng kanyang nguso, at laging sisigaw ng, marumi ako. Hanggat siya'y may sugat, ituturing siyang marumi, at sa labas ng kampo, maninirahang mag-isa. Pinapakita po dito na yung pagkakaroon ng ketong sa panahong yun, kung ito po ay titignan ho natin sa espiritual na pamumuhay, parang ito yung pagkakataon na kung tayo ay babad sa kasalanan. Babalikan po natin, sabi dito ng ating Panginoon, may tagubilin eh. Pinagaling na siya. Pinagaling na tayo ng Diyos. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya, pagkatapos mag-alay ka ng handog ayon sa inuutos ni Moses bilang patotoo sa mga tao na ikaw nga'y magaling na. Pinapakita lang sa atin dito na matapos pagalingin ng ating Panginoong Hesus ang taong ito, sinabihan niya itong puntahan ng mga pari at ipakita ang kanyang sarili bilang patunay na siya ay malinis na. Sabi nga po, kung tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus, tayo ay isang bagong nilalang na. Pagpapakita dito na yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, tama lamang na ito ay ipahayag mo at ipakita mo sa mga taong nakakakilala sa iyo. Lalo-lalo na sa mga taong nakakilala sa iyo. Bakit? Kasi sila po yung makakapagsabi kung ano ka noon at ngayon na meron ka ng Kristo sa puso mo. Hallelujah. Sabi nga po dito na dahil sa mahimalang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus, nagawa niyang makapasok sa templo. Nung tayo po hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, nung tayo ay babad pa sa kasalanan, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos.
gayon din yung taong ketongin. Parang ini-illustrate dito na hanggat siya'y may sakit, hanggat siya'y marumi, hindi siya makakapasok sa templo. Pero sa habag at grasya ng ating Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, at tayo ay kanyang inilapit sa kanya, at sino mang sumampalataya sa kanya at kilalanin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Muli, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Diyos Ama, at pag tayo'y tinawag na, makakapasok tayo sa kanyang kaharian. So isipin po natin, kung tayo po yung lalaking ketongin na to na may sakit, dapat makita sa atin or maisapamuhay natin yung pagkakaroon ng kababaan ng kalooban na ang ating tiwala at pag-asa ay sa ating Panginoong Hesus lamang nakalagak. Nang pagalingin ng Panginoong Hesus ang lalaking, ibinalik din niya ito sa tamang lugar sa lipunan. Parang tayo, nung hindi pa nagkakasala ang ating mga ninuno, di ba po, kasama natin ng Diyos. Dahil nagkasala, nailayo tayo. Pero nung dumating ang ating Panginoong Hesus, siya ang naging tagapamagitan, siya ang naging tulay natin upang makabalik tayo sa Diyos Ama. So, kung titignan ho natin ano ang masasabi or ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kayang-kaya po tayo pagalingin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, physically, emotionally, higit sa lahat, spiritually. Ang kagalingan, magmamanifest po sa buhay natin yan. Ang isang ketongin, nagpapakita dito na kitang-kita ang kanyang karamdaman sa physical na aspeto or sa physical na anyo ng buhay. Sa spiritual, hindi ho nakikita. Hindi ho nakikita sa panlabas yan, pero naririnig yan. Kasi po, di ba, kung ano ang laman ng ating puso, siyang lalabas sa ating bibig. Kung tayo'y nananampalataya at ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon at alam natin na tayo'y pinagaling na niya, makikita at makikita iyan sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Nakakalungkot nga po minsan sa simbahan pa lang po kasi doon pa nangyayari ang pambubuli sa kapatiran. Bakit po? May kapatid tayo na nagkamali, nawala sa church, pero dumating ang pagkakataon, dinil siya ni Lord. Nagpakumbaba, nagsisi sa kanyang kasalanan, at tumalikod. Yun ang importante Hindi lamang nagsisi, at tumalikod sa kanyang kasalanan. Tapos nung bumalik, ano sabi? Pwede ka mag-church dito, pero dapat magpatotoo ka dyan sa harapan. Magpatotoo ka na kung anong ginawa mo. Kung kay Lord kaya, ganun ba si Lord? Di ba po yung katabi niya nga doon sa cross nung sinabi na ng Lord, sama mo po ako. Sinabi niya naman, bagay sasama, kaya ka nga napako dyan, makasalanan ka. Minsan ganun po Di ba po, yung simpleng pagbiro lang natin na pagpasok dyan, may problema ka. Kaya ka naririto. Di ba po? Minsan, maging maingat po tayo. Isipin po natin na makakapagbigay encouragement ba ako sa kapatid na ito. Kaya nga po lagi natin panalangin sa dawn prayer, sa prayer meeting, Lord, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong mapagmahal. Bigyan niyo po kami ng pananaw na nagmumula sa inyo. At anuman ang aming iisipin, lagi po naming maisip na ito ba'y makakapagbigay kaluguran sa inyo. Ito ba'y makakapagbigay encouragement sa mga kapatid natin. Ito ba'y makakapagbigay kalakasan? O baka naman mangyari, instead na ito yung ospital ng espiritual, parang ito pa yung parang nangyayaring parang hukuman. Hindi naman tayo Diyos. Si Lord lang naman ang makakapag-judge sa atin. Amen po ba? So recap po tayo. Karamdaman at kagalingan. Sa aklat po ng Lucas, sa ating nabasa, sa verse 12 to 16, sabi diyan yung tatlong pinakita ng ating Panginoon kung paano niya pinagaling ang karamdaman at paglapit sa Diyos. May habag ang Diyos, may habag ang naging pagtugon ng Diyos sa lalaking may malubhang sakit sa balat. Iyan yung pwede natin panghawakan. Mahabagin ang ating Diyos. At pinakita dito sa ating nabasa sa verse 12 to 13 na yung lalaking ketongin, hindi siya
parang nakakuha ng genie. Tayo po kasi, di ba, parang feeling natin si Lord genie. Lalapit tayo, hihimasin natin, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako niyan, bigyan mo ako nito. Pero siya, anong sabi niya? Lord, kung nanaisin niyo po, pagalingin niyo po ako. Pero purihin ng Diyos kasi mahabagin ang ating Diyos. Pangalawa, pisikal ang ginawang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa lalaking may malubhang sakit sa balat. Hindi man ho natin mararanasan physically na makikita ang ating Diyos harap-harapan, pero gumagamit siya ng mga anak niya, mga lingkod niya, upang ang kagalingan na ipinapanalangin natin ay matanggap natin sa pamagitan ng mga taong ito. Pangatlo, ipinanumbalik ni Jesus ang lalaking may malubhang sakit sa balat sa lipunan. Tayo ay ipinagaling ng ating Panginoon at ibinalik tayo sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos Ama na nasa langit. Kaya it is important na kung tayo ay totoong kumikilala sa ating Panginoong Jesus, kinikilala natin sa bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ay tatalikod na sa ating mga kasalanan. Kaya ba natin gawin yon? Hindi ho natin kayang gawin yon kung aasa ho tayo sa ating kakayahan. Kaya ho natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok, kaya ho nating talikuran ang ating mga kasalanan kung tayo man ay nasa karamdaman ng kasalanan na ito or parang bihag na kasalanan na ito. Umasa po tayo sa Diyos dahil Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ang kagalingan ay ating matanggap. Sabi nga po sa ating pagtatapos, sa lumang tipan, may isinasagawa silang paglilinis sa katawan bago pumasok sa presensya ng Diyos. Ang pisikal na paggaling na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay nagdulot din ng espiritual na paggaling. Bagamat ang mga tao ay nagsasagawa ng ilang ritual upang maging malinis, tayo po hanggang ngayon nakakakita ho tayo ng ganyan. Upang maging malinis sa harapan ng Diyos, ang daming mga ritual. Isa na nga ho dyan, hindi, para ka maging malinis ka, mag-testimony ka dito sa harapan. Parang, kumbaga, ihahayag mo pa yung karumihan ng iyong buhay. Mas na-highlight yung mga masasamang ginawa mo kaysa dun sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ano po yan? Voluntary ho yan. Dito ho sa church, di ba po, Pastor, wala naman ho tayong dinidikta rito. Ay, makasalanan ka. Bakit? Ako ba? Hindi ako makasalanan? Makasalanan din ho ako. Pero sa habag ng Diyos, nakakaharap po tayo dito. Bakit po? Kasi mahabagin po ang Diyos natin. At sa araw-araw na ating hinihingi, Lord, pagalingin mo po ako. Hindi nyo po alam kung ano po ang ginagawa ko pag nasa trabaho po ako. Hindi nyo po ako nakikita. Hindi nyo po kami nakikita sa bahay. Wala ho kayong CCTV sa bahay po namin. At gayon din naman kami sa inyo. Maaaring dito, pag nagkikita-kita ho tayo, mga born again kami, banal kami. Napakabait niya ni pastor, napakabait ni kapatid, napakabait ni sister, ni brother. Pero, kamusta kaya siya pag mag-isa na siya? Hindi ho natin alam. Pero isang maganda hong aral na ibinigay sa atin ng ating Panginoon dito, matuto lamang tayong magkaroon ng kababaan ng kalooban, aminin natin na tayo ay makasalanan at wala tayong magagawa upang mailigtas ang ating mga sarili. Ang mga bububuting gawa, bunga na lang po iyan ng ating gratitude, ng pagpapasalamat sa Diyos na nagligtas sa atin. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Sa mensahe mo po sa bawat isa sa amin, lahat po kami, Panginoon, may karamdaman. Physical man, emosyonal, mental man yan, at higit sa lahat, Panginoon, spiritual. May mga bagay, Lord, na hindi kami mabitaw-bitawan, na lagi po namin naiisip, kami ay bihag nito at hindi na kami makakalayo. Pero purihin ka, O Diyos. Pinakita mo sa amin, itinuro mo sa amin, sa lalaking ketungin na ito, na lumapit sa aming Panginoong Hesus, nagpatira pa siya, nagpakumbaba siya, at nagtanong siya, Lord, kung naisin niyo po, pagalingin niyo po ako sa aking karamdaman at gawin niyo po akong malinis.
Lord, naririto po kami sa inyong harapan. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Humingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Patuloy po kaming dumudulog sa inyo ng may pagpapakumbaba. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala po kayo sa aming buhay. Panalangin po namin, Panginoon, pagalingin niyo po kami sa aming karamdaman. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, ang karamdaman, ang kagalingan ng aming mga karamdaman ay aming matatanggap. Sa mga kapatiran po namin, Lord, na may karamdaman, sa mga magulang at kapatid na may iniindang karamdaman ngayon, ito yung pagkakataon at paanyaya ng ating Panginoong Jesus na patuloy tayong magtiwala at tumingin at ang ating pag-asa sa Kanya lamang natin ilaga. Hallelujah, Lord. Lord, naririto po kami sa inyong harapan, patuloy na nananalangin, nananampalataya, na kami po, Panginoon, ay pagalingin niyo po sa aming mga karamdaman na kinakaharap. Ito man po ay physical, spiritual, or financially, Panginoon, pagalingin niyo po kami. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ang pangalan niya'y dakila, mga pangako niya'y maaasahan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ang pangalan niya'y dakila, mga pangako niya'y maaasahan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Lord, naririto po kami sa inyong harapan, nananampalataya at nagtitiwala, Panginoon, na kayo lamang po ang dakilang manggagamot. Hindi lamang po ninyo kami pagagalingin sa aming espiritual na pangangatawan, kami po ay inyong pagagalingin sa espiritual na pangangatawan. Kaya patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat at sasamba sa inyo. Mga magulang at kapatid, ito po yung ating pagkakataon na lumapit sa ating Diyos. Sa mga kapatiran po natin, nasa online, nasaan ka man, kaya kang abutin ng kagalingan ng ating Panginoong Jesus. Itaas po natin ang ating kamay sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Lord, itinataas po namin ang aming mga kamay sa inyo
pagpapakita, Panginoon, na kami ay nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo. At sa oras na ito, Panginoon, nahawakan po namin ang aming parte ng katawan namin, pisikal, upang ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay dadaloy sa aming mga kamay. Lord, kayo po ang magpapagaling, hindi po kami. Kayo po ang makapangyarihang Diyos. At higit sa lahat, Lord, naririto po kami sa inyong harapan, humihingi ng kagalingan sa aming espiritual na pangangatawan. Kami man po, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman espiritual. Hindi namin matalikuran, Panginoon, ang mga bisyo na yan. Hindi man po namin matalikuran, Panginoon, ang pagchichismis. Hindi man po namin matalikuran, Panginoon, ang pag-iisip ng kung ano-anong bagay na sa tingin namin wala kaming magagawa at wala kayong magagawa. Pero Lord, lumalapit kami sa inyo ngayon. Nagmamakaawa. Kami nagpapakumbaba, Panginoon. Kung naisin niyo po, Panginoon, pagalingin niyo po kami at patuloy na linisin ang aming puso, isipan upang maging karapat-dapat kami sa inyong banal na harapan. Hallelujah, Lord. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ang pangalan niya'y dakila, mga pangako niya'y maaasahan. Noon, ngayon at magpakailanman. Pangalan niya'y dakila, ang pangalan niya'y dakila, mga pangako niya'y maaasahan. Noon, ngayon at magpakailanman. Mga magulang at kapatid, let's claim it in Jesus' name. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Minsan pa sabihin po natin, ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ako'y pinagaling sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat, Diyos, sa kagalingan na tatanggapin ng bawat isa. I-claim po natin ang kagalingan na to. At ngayon po, dumakot po tayo sa ating pagbibigay ng kaloob sa ating Diyos. Tandaan po natin ang mga sinasabi ng Diyos. God loves a cheerful giver. At kung ano ang panukat na ginamit mo ay siya ring panukat na gagamitin sa iyo ng Diyos. What you sow is what you reap. Mag-ipon po tayo ng kayamanan sa langit pagkat doon ay walang mga tanga na maaaring makasira sa ating mga kayamanan. At kung nasaan ang ating mga kayamanan, ay dumoroon ang ating mga puso.
Kaya nga po, maghanda po tayo ng ating pagkakalob sa Diyos at panalangin po natin. Lord, maraming salamat sa lahat ng salita mo, Lord, na aming pinanghahawakan, Panginoon. Lahat po ng bagay, Lord, ay ikaw po ang nagbigay sa amin, Panginoon. Karapat-dapat lamang namin, Lord, na magbalik sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, ng aming mga puso ay matutong magbigay, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na tanggapin namin, Lord, lahat ng mga aral mo na nagbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan, Lord. Salamat po, Lord. Ang lahat ng kalob na to, Lord, alam naming ibabalik mo, siksikliglig, umaapaw, at ang lahat ng nagbigay, Lord, pagpalain mo po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Bubuhos ng biyaya, babaha ang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Salamat po, Diyos, sa lahat ng buhay na sa lahat ng buhay na nagbigay po, Panginoon. Salamat po. At ngayon po, dumako po tayo sa ating pagbati sa ating mga mahal na kapatiran. Ito po ang way ng church na ma-acknowledge kayo sa inyong kaarawan. Kaya, sino po ang mga may kaarawan? July 30 po, ay si Rachel Ann Manuel. Happy birthday po. August 3 po ay si Brother Augusto Luklukan. Happy birthday po. August 5 po, si Sister Emmy Melendez and si Sister Regine Soriano. Happy birthday. Nandito po ba ang mga may birthday? Regine, tumayo ka dyan sa upuan mo. At ikaw, Sister Emmy, nasaan ka? Regine, tumayo ka. Papanalang, hindi dyan na sa upuan mo. Panalangin po natin ang ating mga kapatiran na may kaarawan po. Lord, maraming salamat sa buhay na pinagkakalob mo sa mga taong ito, Lord, ngayon na nakatayo, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, alam namin, Lord, na ikaw ang nag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Alam namin, Lord, may plano ka sa mga buhay nila. Thy will be done, Lord. Alam namin, Lord, ikaw ang nag-iingat po, Lord. Ang hedge of protection mo, Lord, dalangin namin lagi sa iyo, Panginoon. Ang pag-iingat mo po, Lord, wag mo pong aalisin sa mga taong ito, Panginoon. At Lord, ikaw po ang tumulong sa kanila, Lord, upang sila rin po, Lord, ay makapaglingkod sa inyong ubasan, Lord. At maraming salamat. Dalangin namin ang mahaba pang buhay, magandang kalusugan, Panginoon. At ang lahat ng pagpapala ay bubusog po sa kanila. Salamat po, Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang mga announcement po natin, tuwing Wednesday po, 7 o'clock, may Bible study po tayo na ginaganap online. Makinig po tayo at marami po tayo matututunan. At ganyan din po ang prayer meeting every day. Dawn prayer meeting. Alas 5 po yan hanggang alas 6. At ang ating night of prayer, ang night of prayer every Monday, Friday, and Saturday, alas 8 po yan hanggang alas 9. Pagpalain po ang lahat ng mga gumagawa ng mga gawain ng Panginoon. Tunay nga po, our labor in the Lord will not be in vain. Samahan niyo po kami, samahan po sana kami ng ating kongregasyon pagkat masaya po ang sama-sama tayong haharap sa Lord. Magpupuri at magpapasalamat sa Kanya sa sa wakas ng panahon. Kaya ang lahat po ay wala na pong ibang announcement. Tatawagin na po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Archie, upang magbigay ng ating benediction at huling panalangin. Tayo po lahat ay tumayo, tanggapin natin ang pagpapala, gabay at patnubay ng ating dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoong Ama, patuloy na nagpupuri kami, papasalamat, kami po'y lumalapit. Lahat kami, Panginoong Ama, gaya ng aming pong natanggap, ay patuloy na may sakit, malubha, patuloy na nangangailangan ng kagalingan sa pamagitan ng Santo at Banal na Espiritu mo. Gayon din po, Ama, kami po ay nagpapasalamat po dahil taglay-taglay mo ngayon ang patuloy na pagkahabag, ang patuloy po na pagpapagaling, lalo tikit, Panginoong Ama, ang mga kamay mo upang panumbalikin kami sa lahat ng mga espiritual na karamdaman na ito. We are a pitiful, sinful, totally depraved in the presence of an almighty, holy, and perfect God, Panginoong Ama. Yun po ang kalagayan namin, ang bawat isa na naririto. We are nothing special sa harapan niyo, Panginoong Ama, but because of what Jesus Christ did po in the cross of Calvary, patuloy na lahat kaming makasalanan ay nagkaroon po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa pamagitan ng kapangyarihan po ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus at ng patuloy na karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. Panginoon, binibitawan ko po ang mga pangako po doon po nakalagay sa aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27. Kung paanong iniwan po ni Moses ang lahat ng mga pagpapalang ito, iniiwan ko po sa buong congregation din ng Peace of Harvest. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya ng sabi po ng awit 23:6, Panginoong Ama, pinangahawakan namin ang mga pangako na ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, mataas na papuri. Tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Tayo po ba ay pinagpala ngayong umaga? Amen. Amen. Salamat sa Diyos. At tayo din po ay pinalagaling ng ating Panginoon. So bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, buong puso, buong buhay, ibigay natin ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Panginoon, sa inyo lamang ang aming papurit pasasalamat ngayong umaga. Sa iyo lamang, Panginoon, sa iyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon, kayo lamang, O Diyos, ang pupurihin, sasambahin, Dadakilain, aming paglilingkuran, paglilingkuran ng buong puso,
Lahat-lahat, Panginoon. Lahat-lahat. Karapat dapat kang purihin, sambahin, aming Panginoon. Sa inyo lamang. Sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos. Ang pupurihin, Sasambahin. dadakilain, Paglilingkuran ng buong buong puso, buong buhay, buong lakas, lahat-lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Hallelujah! Sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang ang Diyos, ang pupurihin, sasambahin, dadakilain, paglilingkuran ng buong puso, buong buhay, buong lakas, lahat-lahat. Sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos, maglalaan, mag-aalay, maghahandog. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus! Sa inyo lamang! Sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos, ang pupurihin, sasambahin, dadakilain, paglilingkuran ng buong puso, buong buhay, buong lakas, lahat-lahat